Issue sa kuryente, supply ng malinis na tubig at nasunog na mga classroom ang ilan po sa mga tumambad na problema sa unang araw ng balik eskwela. At sa Kalumpit, Bulacan, hindi umulan pero suspendido agad ang ilang klase dahil sa baha. Saksi, si Mariz Umali. Tubig na pinapump palabas ng campus ang bumungad sa mga estudyante ng Malabon Elementary School kaninang umaga. Umulan kasi kahapon at high tide pa. Sabi ng kanilang principal, hindi apektado ang mga classroom at ibang pinupuntahan ng mga estudyante. Mas malaking problema ang baha sa Francis National High School sa Kalumpit, Bulacan. Hindi umulan pero high tide at nakapalibot sa paaralan ng Kalumpit at Pampanga River. Maaga tuloy pinauwi ang mga bata kanina at sa mga susunod na linggo, half-day munang pasok. Modular distance learning na kami by next week. Yung online classes, yun po ay i-activate natin. Ginagawa natin ng paraan na matuto pa rin ang mga bata in the midst of high tide and then flooding. Pero kung sobra ang tubig sa labas, mahina o walang tumutulong tubig sa gripo sa mga banyo ng paaralan o kaya'y wala talagang gripo. Nag-aalala po ako kasi po yung mga bakterya po na dumadapo po sa amin. Hindi po kami makapaghugas ng kamay dahil wala pong tubig minsan. May mga kalawang na rin po kasi ang iba nating mga water source. So ang tendency po kasi baka makontaminate din. So ang ginagawa po natin ay pinatitigil natin yung water source, lalo na po kapag hindi naman masyadong ginagamit. So ngayon po, nasa period tayo na nire-repair natin lahat. Pinatitignan na raw nila ang mga tubong may leak at pinalalagyan ng gripo ang mga banyo. Plano rin maglagay ng foot bath para magamit ng mga sumusuong sa baha. Nakikipag-usap na raw ang pamunuan ng eskwelahan sa lokal na pamahalaan para matulungan silang makapagpatayo ng dike para masolusyonan ang matagal na at di naman maiwasang problema ng high tide dito sa kanilang lugar. Sa San Francisco High School sa Quezon City, dumagdag sa mga problema ang sunog kahapon. Marami pong tayo sa loob eh. Natupok ang ilang silid-aralan, kaya 16 na sections na naghahati ngayon sa iisang covered court. Katumbas yan ng mahigit 600 estudyante. Ang iba sa lapag muna na upo. Dahil ang target po namin ang senior high school ay maging one shift. Tinitingnan namin ano yung agarang solusyon or agarang tulong. Nakapaghanap kami ng furniture na pwedeng ibigay doon para may magamit yung mga bata. Si Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, isa sa pinakamalaki sa Maynila. Sa isang grade 1 class, sinubukan pa niya ang kakayahan ng mga estudyante sa pagbasa. Pinulong din ng Pangulo via video conference ang mga kinatawa ng ibang paaralan. Utos niya magdagdag ng 20,000 guro at 10,000 administrative staff. 20,000 na yun, 16,000 na ang na-hire ng DepEd na bagong guro. 10,000 naman na administrative. Hindi ito nagtuturo, kundi pinapatakbo ang mga eskwelahan. Para yung teacher talagang nagtuturo. Mababa rin aniya na 60% lang ng mga paaralan ang may internet connection. Ang problema talaga kuryente. Kaya aayusin natin yan, dahan-dahan makikita natin magiging 100% yan lahat. Tulad sa mga napuna sa Bulacan, problema rin ang tubig sa paaralang ito sa Maynila. May mga gripong walang tulo sa hand washing area. So isa po sa challenges yung mga old pipes. Ating mga non-teaching staff ay talaga pong sinisikap po na ma-check at kami po ay yun nga po may pagkatag-iipon po kami ng mga tubig at may marami po kami mga container do. At sa yun nga po para kinabukasan tuloy-tuloy po. Meron kaming standing order after that visit nung ni Presidente sa Bulacan, prioritize yung mga CR. Dahil yun ang pag hindi malinis ang CR, doon nagmumula yung sakit. Sa Tenement Elementary School naman sa Taguig kung saan bumisita si Education Secretary Sonny Angara, kulang ang mga classroom para sa mahigit 8,000 enrollees. Kaya maraming silid ang hinati sa dalawa. Sa buong Pilipinas, 165,000 ang kulang na classroom. Pero aabuti ng 55 taon bago yan mapunan. Yun, sa proposal namin, pagka dumaan ng NEDA yon, siguro by next year makapag-umpisa na ng construction. Doon sa proposal nga natin, in the next 3 years, we will start construction of 105,000 classrooms. Bukod sa kakulangan ng classrooms, problema ang kuryente kaya hindi pa kayang mag-full face-to-face classes ang Kalasyaw Comprehensive National High School sa Pangasinan. Yung aming kuryente,
kulang, nag-overload kami. Yung ginawa namin, nag-request kami sa DepEd, nakaano na to sa region, actually approved na ito, parang implementation na lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.